Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang mungkahi niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin daw ito nangangahulugang magkakagyera na. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyay knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession. Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yun ang hindi naintindihan ng mga sa kanila na lang, tira-tira na Sino Tatay Digong, sino yung mga gago? Kathleen Kikuchi, maraming salamat from Japan. Thank you po sa kusang loob. Kathleen Kikuchi. Sino kaya yung gago, Kathleen? But anyway, yan ang hindi naiintindihan ng mga gago. Basta ang kanilang tira lang ng tira ng sedition. Para sa kanila illegal. Wala pong illegal. May mga bagay na pwedeng mangyari the legal way. Hindi naman minamadali ito ni Tatay Digong eh. Alam mo, OA lang yung mga yan. Hinahanapan lang ng binubutasan. Dalawa lang yan. Binubutasan si Tatay Digong, kaya yung mga maliit niyang sinabi, pinapalaki or praning. Ano sa tingin ninyo? Ha? Yung mga nataranta dyan sa paghihiwalay ng Mindanao, praning? Bakit kaya praning? Naku, bawas-bawasan nyo yan. Or, talagang sinisilipan si Tatay Digong, pinapasama lang sa mga Pilipino. Alam mo, nagtataka ako, Marcos, nakisawsaw ka pa dyan. Alam mo, meron pang speech si Marcos patungkol dyan sa Mindanao. Ano ka, napraning ka ba? Marcos? Napraning ka? Isipin mo, ang tipid-tipid magsalita ni Marcos. Ang hihina ng kanyang mga bihirang-bihira siya magpa-presscon. Tapos ngayon, ang haba-haba ng sinabi niya patungkol sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ano ka na, praning? O sinisilipan mo si Tatay Digong? Hindi, nagtatanong lang ha. At sino ba yung tinawag mong ditong gago? Tatay Digong, si Marcos ba? Hindi, nagtatanong lang. Para sa akin kasi, ang intindi ko rito, yan ang hindi naiintindihan ng mga gago. So, ibig sabihin, ang sinasabi niyang gago, yung mga hindi nakakaintindi. Gago talaga. Paano ka naging politiko, hindi mo naiintindihan? May legal way po yan. At hindi ibig sabihin, gegera Mindanao laban sa Luzon tsaka Visayas. Gago. Sorry, inulit ko lang yung sinabi ni Tatay Digong. Hindi mura. Gago, I mean stupid. Gago. Gago nga. Di ba? Isipin mo yon, pinatulan pa ni Marcos. Ang kuri-kuripot mo sa presscon. Pagdating dito sa Mindanao, ninervyos ka. Hoy, bawas-bawasan mo magkakape. Ako nga, nagbawas na ako sa kape. Nakaka-nervyos yan. Buhay Canada, maraming salamat po nako. Bawas-bawasan nyo yan. Vision. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Jordin Jesus Romualdo. Maituturing daw na sedisyon ang Mga praning, mga ninervyos. No? Ay, panghihimok ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sagot dito ni Digong, is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Yon, may legal. Okay? May legal, kagaya ng Timor-Leste. May legal, kagaya ng Singapore, humiwalay sa Malaysia. Naiintindihan po? Wag kasing gago. Kung ikaw politiko, hindi mo alam yan, ano nangyayari sa'yo? Hindi lahat ng maghihiwalay kailangan ng gera. Ganun talaga ang buhay eh. May mga naghihiwalay. Tanggapin mo. But anyway, gusto ko malaman ng stand. Hindi ako, okay, against ako. Kung ako tatanungin personally, against ako na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pero kung gagawin ito ng legal at yan ang gusto ng nakakarami at ikakabuti ng Mindanao, so be it. Pero kung ako,
Ayoko, personally, hindi ako sang-ayon, pero let's agree to disagree. Eh kung nakakawawa nga naman ng mga taga Mindanao, naeetsepwera sila, may karapatan ding mabuhay yung mga yun. Basta lang, tama si Tatay Digong, gawin itong legal at sana makabili ako ng lupa sa Davao. Kasi kung aalis yan, tapos ang Prime Minister natin si Tamba, kayo na lang dito. Ayoko. Ayoko dito. Ha? This is going down. Wala. Sino? Pag sila mangunguna, si Aimee, tapos si Tamba, tapos si Sandro, tapos si Rapi Tulfo, ayoko na. Ha? Uunahan ko kayo. Ayoko ha, uulitin ko. Baka mamaya, pasubaybayan ako ng gobyernong ito. Ayoko, humiwalay ang Mindanao. But if ever it will happen, at sila lang ang magpapalitan dyan, si Sandro, si Tamba, si Aimee, si Lisa, tsaka si Tulfo, I'm out. Pagbigyan mo ako makabili dyan sa Davao, ha? Ayoko dyan. Ayoko na dito. Wala na. Walang patutunguhan yan. Sila na. At lalo na pag naging parliamentary tayo at Prime Minister si Tamba, ay hindi na. For sure. Lipat na ako Davao. Okay? Akin lang naman. Ulit ha. Hindi ako sang-ayon. Pero okay lang sa akin. May kumakalat na nga eh. Ewan ko kung totoo yun. May kumakalat na passport Davao. No, hindi mangyayari yan sa Malaysia kasi ang Malaysia, di ba? Singapore. Totoo lang, nahahati ang Malaysia ng Sabah, Sarawak, at saka itong KL side. May KL side, KK side, tsaka yung Sarawak. So, Sabah yung KK, di ba? At anyway, yun ang stand ko, ha? They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Ito kasing mga ito, mga tanga. Basta lahat na lang kailangan gera. Hindi naman gera eh. Dagdag pa ng dating Pangulo, walang nilalabag ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Sabi ng tatlong cabinet members nyo, illegal. Against the Constitution. Baka sila yung gago. Meron na 3 cabinet members, sabi illegal against the Constitution. No, it's not under the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na. It is based on the right of the free will of determination of the people. Matalino talaga si Tatay Digong. Ilalabasan siya sa UN. But anyway, may nagsabi dito, marami naman po ang kondo sa Davao. May mga subdivision po. May first class and economic po, affordable naman. Pwedeng mag-loan sa Pag-ibig Fund. Lori Lee, magkakaiba tayo. Baka mamaya yung mura sa'yo, mahal sa akin. Di ba? No, hindi natin. Basta Tatay Digong, pabulong. Pwedeng bulungan nyo si Banat Bay kung tutuluyan yan. Para nang sa ganun makabili-bili ng maka-advance bili. Pag naglipatan kasi lahat dyan, magmamahalan. Bakit? Lalaki yung demand eh. Maraming magbibilihan. Sigurado yan, maraming magbibilihan sa Davao. ang Davao magiging Baguio. Ang daming tao. Oy, hindi ko sinasabi ha, baka pasubaybayan nyo ako, hindi po. Ayoko pong humiwalay ang Mindanao. Okay? Maliwanag. Naghahanda lang. Sabi nga, pag Boy Scout, always be prepared. Mabuti na yung handa, di ba? Lumipat na kayong 3 nila Banat Bay at Boss Da. Ay, naku, ayaw ko sa kanila. Kasi mga city boy yun eh. Oo. Nandyan nga sila sa city, nagsisiksikan sa maliit na kwarto, kaya naman nilang bumili ng palasyo. joke lang. Oo. Mga city boy yun, gusto nun city. Ako kasi, mas gusto ko mas bundok, mas malayo sa mga tao. Kasi nung nagpunta ako doon, maaliwalas eh. Maaliwalas ang Davao. If you will compare sa Manila, yun ang hanap ko. Wala masyadong tao, presko ang hangin.
Tapos simpleng buhay. Ako okay ako doon. Eh, hindi ata kaya ni Banat ba yun? Hindi, tsaka syempre may mocha girl siya eh. So may gagawin siyang trabaho. Ako, yung dog business ko, pwede kong dalhin doon. Walang problema. Diba? Tapos sanay ako sa malayo eh. Kahapon, nagsalita si Pangulong Marcos sa issue ng secession. Para sa kanya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Ay! Ano no? Chinese New Year no kung Hepa Choy. Oh, nagpuputukan dito. Oh, kung Hepa Choy, happy New Year. Tama ba ako? Baka mali ako ng ano, no? Maraming salamat sa inyo. Bilma Igdani, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Tama po, pray lang po tayo na mas manaig ang kabutihan. Panapanahon yan eh. Ha? Matatapos din ang mga kalokohan. Bandaan natin. Karaoke Berto, nagpuputukan din dito. Anong putok yan? Baka mamaya iba yan, ha? Joke lang po, diretso. Tingin din niya, palpak ang plano. Kaya panawagan ng Pangulo, I strongly appeal to all concerned Kaya ka na naman, Marcos, ninervyos ka na. Ito nung ninervyos si Marcos. O to ano? stop this call Oh. for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Yung mga tsuwariwa, pangkukuro ninyo, palakpak naman kayo. Ay, sip-sip! Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Ito pa, talaga. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating inuhubog. Ang tanong, Marcos, ilan na ba nakalipas? 2 linggo, 3 linggo? I'm not sure exactly. Yung nilunsad ninyo ang bagong Pilipinas. Since nilunsad nyo, may nangyari na ba sa bagong Pilipinas? Tanong lang, Marcos, ha? May nangyari na ba sa bagong Pilipinas? Nagtatanong lang po. Kayo, tanungin ko din kayo. Simula nilunsad niyang bagong Pilipinas, may nasolusyonan ba? May nagawa ba? O another slogan na naman yan? Naampaw. Bagong slogan, wala namang laman. O, may nangyari na ba? O, sige nga. Kayo nakakaalam. Marcos, tanong ko sa inyo. At sa 10 ng iyong mga vloggers at 10 ng iyong mga supporters, anong nanggawa ng bagong Pilipinas? May ikinabuti ba ito? Ewan ko sa inyo. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. kahit ang mga leader ng Bangsamoro Baka siya yung tinatawag. Baka lang naman, di ko sure ha. Baka siya yung tinatawag na gago ni Tatay Diggs. Hindi naiintindihan eh. Autonomous Region in Muslim Mindanao, naniniwalang wala sa hubog at hindi napapanahon ang isinusulong ng dating presidente. Newly created province kami at ongoing yung transition ng rehiyon. At first time pang mangyayari on the 2025 na magkakaroon ng mandato ang parliament. So, Mandato ang parliament? Ano yun? Parliamentary? for us, masyadong, it's too early, no? It's too early, no? It's too early at it's not yet the proper time. We need to unite. Tingin naman ng isang political analyst, tila psychological warfare na ang nangyayari sa panawagang secession. Tiyempo kasi ito sa kainitan Tingnan nyo itong sinong i-interviewin ha. Sinong tatanungin nila sa patungkol dito sa ginagawa ng Tatay Digong at ni Marcos. Tingnan nyo sino nila ha. Sino ang kanilang hihinga ng opinyon. din ng mga issue laban sa mga Duterte gaya ng ICC probe. Ang gusto mangyari dito is Nako! Ito na naman si Richard. Ay nako! News 5! Nawalan na ba kayo ng pera? Bakit naman nyo tinitipid yung mga interview ninyo? Ang dami nyong hihinga ng opinyon para patungkol sa political. Yan pa tinanong nyo. Yung vlog nga niyan, sablay eh. Sablay. Manood kayo. Hindi, wag na magkaka-views pa. Sablay. Puro lang, ang ginagawa lang nilang dalawa ni Llamas, puro sarcastic. Puro kasarkastikan lang ang ginagawa nila. Sabit.
tingnan ninyo. Kayo pumatunay, huwag kayo maniwala kay Coach Oli. Ha? Pagkatapos no, huwag nyo na panuorin, bibigyan nyo pa ng views eh. No? Tsaka huwag ngayon. Pero tingnan nyong mabuti. Sablay na nga ang mga opinion niyan. Sablay na nga mga analysis niyan. Parang yung si Bobong Bobong Bakla. Sablay na nga. Ini-interviewan niyang ganyan. Anong aral mapatuto? Wala. Sablay po analysis niyan. Maniwala kayo sa akin. Ma-discourage or ma-deter or ma-dissuade yung gobyerno ng Pilipinas, in this case, the Marcos Jr. administration, from cooperating with the ICC. May tinatawag dyan sa politika madman theory. Nung manggugulo ka lang para hindi ka guguluhin ng iba. Parang it's a kind of a intimidation tactic. Sorry po kasi madman tactic daw. Tactics ang kanilang sinabi na nga, hindi ka kasi nagre-research. Sinabi ni Tatay Digong, hindi ko kailangan ng tulong mo, Marcos. Ako na ang bahala dito. O, paano mo sasabihin? Kaya daw nagsasalita lang ng ganyan si Tatay Digong kasi para ginugulo niya, para wag hayaan ng gobyerno ni Marcos na guluhin din siya ng ICC. So, guguluhin ni Duterte at para hindi payagan ng ICC. E di kita nyo kung gaano katanga yun. Sinabi ni Tatay Digong, hindi ko kailangan ang tulong ni Marcos. Ako bahala dito. So Marcos, standby ka lang. Ako, request ko lang sa'yo, kung merong warrant of arrest, si Trillanes ang mag-serve. Yun lang, request ko lang yan, si Trillanes ang mag-serve. Ha? Hindi, alam mo, meron ako sasabihin sa inyo, ha? Yung statement ni Tatay Digong na ganun, para sa akin, ang dating nun, insulto yung kay Marcos. Sa akin lang, ha? Sa akin lang. Okay, hindi ko sure kung yun talaga ang nasa isip ni Tatay Digong, na hindi ko kailangan ng tulong mo, Marcos. Mr. Marcos, sabi niya. Okay bang signal ko? O nawawala-wala na naman? Okay lang ba? Ayun, bakit insulto? Kasi para niyang sinasabi na wala din niyang silbi si Marcos. Wala ding maitutulong yan eh. Nakailang sabi na nga siya na hindi pa tutungtungin ng ICC sa Pilipinas pero nandito. Hindi pa papasukin ng ICC pero nandito. So parang sinasabi ni Tatay Digong, wag ka na, hindi kita kailangan Marcos. Wala ka ring magagawa eh. Magsasalita ka ng statement dyan, hindi ka rin naman susundin ng tao mo. Ako nang bahala. Akong bahala sa ICC, magkabari lang kami, tabi kayo dyan sundalo. Huwag mo na akong tulungan, Marcos. Oh. Kasi useless ka. You're a useless person. Hindi niya sinabing ganun, pero ang dating sa akin, ganun. Wala ka rin maitutulong eh. Ginagawa ka lang tanga ng mga alipores mo, hindi ka sinusunod. Nagsasalita ka, hindi ka rin naman sinusunod. Di ba? Sabi dito ni Karaoke Bear, madali lang takutin si Trillanes, magpakita kayo ng tear gas. Biglang sumuko no? O, ang tapang niya, binangga pa ng tangke yung Okod susuko rin pala. Diba? So, in short, wala ito. Weak ito si para kay Tatay Digong, weak to si Marcos.